So, welcome sa mga kababayan natin na nanonood right now, no? Especially sa mga empleyado na gustong pumasok, gustong pasukin yung mundo ng entrepreneurship, no? And para sa inyo yung video na to, yung Facebook, yung free training na makakandak ngayon. And ano ba yung agenda natin ngayon? Okay? So, ano ba yung agenda natin ngayon? Ang agenda natin ngayon na ma-share ko sa inyo is yung reason bakit takot na pumasok yung ibang tao sa pagbi-business, no? Pero bago yan guys, no, is bakit ba natin gustong magkaroon ng magandang buhay, no? Especially kung empleyado ka right now, it is because gusto mo maibigay yung best para sa iyo at para sa family mo, no? Especially kung nagtatrabaho ka ngayon kasi kung nagsisipag ka ngayon, yun yung desire nating lahat. Yan yung reason kung bakit pumasok tayo sa gantong industry. Pero bago tayo magpatuloy guys, no, sa ating topic, kung meron kang alam na reason, no, kung bakit takot na pumasok yung iba sa pagbi-business, pwede mong i-comment sa comment box or sa video na to para malaman natin kung ano ba yung idea din ninyo. Okay? So, bago tayo mag-start guys, no, bati muna tayo ng good evening. Or maraming good evening sa ating lahat guys, no? Okay, so siguro bago tayo pumunta sa main topic natin, which is bakit ba takot na pumasok sa pagbi-business yung iba, no? And para pala ito sa mga gustong pumasok sa business opportunity, no, gustong magnegosyo or nandito ka na sa pagnenegosyo both offline and online is para sa iyo yung video na to. Okay? So bago tayo pumunta sa topic na yan, okay, is siguro share muna ako ng konting background ko para naman magkakakilala tayo, no? Para malaman nyo kung bakit ko ba ginagawa yung gantong klase ng pag-share ng mga valuable content na alam ko na makatulong sa mga kapwa ko Pilipino. Okay? So, nag-start yung story ko na nalumulat ako na lumaki ako sa hindi mayamang pamilya, no? And yung trabaho na nakinagisnan ko ng mga magulang ko is naglalako sila ng mga isda or karne, mga gulay sa baryo, sa mga baryo-baryo. And bata pa lang ako, no, nalaman ko na mahirap kami. Kasi yung way ng buhay namin before, no, habang elementary pa lang ako, is nagtatrabaho ako or pumupunta na ako tumutulong sa negosyo ng mga auntie ko, tito ko. So doon ko nalaman na ganun pala yung buhay. Pero di ko pa nabuo yung idea na mahirap kami. Okay? So habang lumalaki ako, no? Actually hindi pala talaga ako lumaki. Pero kidding aside, no? Pero habang lumalaki ako, habang pa-high school na ako noon, nung natuto na ako magmotor, doon na sinasama-sama na ako ng mga magulang ko sa pagtitinda sa mga baryo. Hanggang sa one time, kami na ng mother ko yung nagbebenta doon sa mga baryo, no? And doon ko nalaman yung idea, doon ko nakuha yung idea na para makakain ako is kailangan magbanat ako ng buto. Kailangan magtrabaho ako kasi kung hindi kami magtatrabaho, hindi kami magtitinda, hindi kami kakain ng 3 beses sa isang araw. Okay? And yan din yung way ng mga magulang ko kung bakit nakapagtapos kami, napag-aral nila kami, no? And proud ako doon sa ginagawa ng magulang ko.
And yan dun yung isang reason kung bakit tayo nagsisipag ngayon, nagsisikap ngayon para maibalik sa kanila yung ginawa nila para sa atin, no? So walang anak na hindi nila gusto na mag-give back, okay, or maibalik yung sakripisyo ng mga magulang natin. Okay, yan yung kwento ko. And diyan ko nalaman na mahirap kami sa buhay. And diyan habang lumalaki, diyan ko nadala yung idea na kailangan nating magtrabaho, which is gano'n naman talaga dapat, no? Na kailangan mo magtrabaho para kumain ka, para mabili mo yung gusto mo, para maibigay mo yung best para sa family mo. Pero habang nung graduate na ako ng college, nung pumasok na ako sa trabaho, dun nagkaroon ng idea sa akin na hanggang dito na lang ba? Okay, yan ba yung worth ng sahod? Okay, yan ba yung way of living na alam ko? Pero alam ko sa sarili ko na hindi yun yung gusto ko. Okay? Doon pumasok sa akin yung idea na para ma-hit mo yung dream mo, yung income na goal na gusto mo, is kailangan magnegosyo. Okay? And yun yung nakita ko sa company namin. Pero yun nga, bata pa lang ako, high school pa lang ako, nakita ko na yung pagkakaiba ng mga taong nagnenegosyo doon versus sa mga taong nag-iempleyado. And mostly, no, sa mga nakita ko sa family na lang namin, is mas nakakaangat talaga yung mga nagnenegosyo. And nakuha ko yung idea na yon. And right now, sinishare ko sa iyo ngayon yung background ko. Okay? Pero, bago ko pumasok sa ganitong industry is, yun nga, hindi sapat yung kinikita ko sa pagtatrabaho, kulang para sa akin, hindi ka makapag-provide sa family mo. Kahit na gustong-gusto mong magbigay, pero yun nga, nakuha ko yung idea na hangga't hindi mo natutulungan yung sarili mo na kumita ng sarili mong pera, ah, nakuha ko yung idea na hangga't hindi ka kumikita na malaki, mahihirapan ka talaga na makapag-give back doon sa taong tumulong sa'yo, sa taong nagpaaral sa'yo, or in short, sa mga magulang mo or sa mga taong tumulong sa'yo. Okay? And yun yung idea kung bakit pumasok tayo sa negosyo. Pero, nung pagkapasok ko dito, wala akong idea kung paano gawin. So, naniniwala ako na lahat naman namang bagay is natututunan, napag-aaralan, naprapractice hanggang sa makuha natin yung unang resulta mo, no? So, naniniwala ako doon na lahat ng bagay is pwedeng matutunan, pwedeng mapag-aralan. Okay? Yun yung paniniwala ko. And so, balik tayo sa topic. So, bakit ba takot yung iba na pumasok sa business? Okay, so comment mo dyan sa comment box kung ano yung top reason na alam mo kung bakit takot. Okay, especially kung nasa pagnenegosyo ka, kasi nagkaroon din ako ng ganung feeling before na pumasok ako sa business, pero takot akong gawin. Okay, yan yung pumitigil sa atin kung bakit hindi tayo magkaroon ng first check doon sa negosyong pinasok natin. Okay? Walang kaso to kung offline or online mo siya ginagawa. Pero ang pag-uusapan natin ngayon, yung top reason kung bakit takot na pumasok sa pagnenegosyo. Okay? So, reason number one is afraid of making mistakes. No? So, hindi lingid sa atin na mga kabataan ngayon or mga tao ngayon na naipasa sa atin before Christ pa na yung idea na kapag ka nagkamali ka is paparusahan ka, bibitayin ka, or papatayin ka. So, naipasa sa atin yon, no? Hanggang ngayon. Especially sa school, no? Sorry sa mga teachers, pero ito yung based on my observation, no? Sa school kasi, kapag ka nagkakamali ka, ang
bansag sa'yo is bobo, ang bansag sa'yo is walang alam, 'no? Kaya yung iba natatakot na magkamali, 'no? Pero minsan mayroon akong napanood na isang bata, 'no, na na-awardan siya ng most behaved sa klase. So, natatakot ako para doon sa batang yon, 'no? Kasi sa totoong buhay, 'no, 'di ba, pumapalakpak yung mga parents kapagka ina-awardan yung bata na most behaved, 'no? Pero sa totoong buhay guys, yung mga nag-e-excel is hindi sila behave. Sila yung mga maiingay, sila yung mga hindi takot na magkamali, 'no? So yun yung naipasa sa atin ng school system, 'no? Na pinasa sa atin na kailangan hindi ka magkamali, kailangan hindi ka mangopya, kailangan na dapat magaling ka, 'no? Pero sa totoong buhay, hindi yun yung karaniwan na nangyayari, eh, 'no? Mostly na mga nagiging successful, especially sa mga pagnenegosyo, is lahat ng mga nakilala ko na na naging successful, lahat ng mga nakilala ko na mga mentors, lahat ng mga books ng mga mentors na pinalo ko, ng mga nabasa kong libro, is lahat sila is nagkamali. Okay? Lahat sila dumaan sa mga challenges, sa mga rejection, sa mga failure, 'no? Lahat sila dumaan bago sila naging successful. Okay? Yan yung totoo. So bago ka, sabi pa nga nila, bago ka makagawa ng tama, ng maraming tama, kinakailangan mo munang makagawa ng mga mali. Okay? In order for you na maitama mo yung nagawa mo na mali na yon. Okay? Yan yung number one reason kung bakit hindi tayo nagkakaroon ng unang resulta sa mga business na pinasok natin. It is because takot kang magkamali. Okay? So, ba't ka matatakot? Kung alam mo, na nalaman mo na yung mga lahat ng mga naging successful in life, sa mga pagnenegosyo, no, sa career na meron ka right now, is nagkamali. So, ba't ka matatakot na magkamali? Di ba? So, ang goal mo is makagawa ng tama. So, para ka magagawa ng tama is kinakailangan mo munang magkaroon ng maraming mali. Okay? So, yun yung isa sa mga namana ko sa mentors ko na sa mentor ko na para maitama mo yung future mo, kinakailangan mo munang makagawa ng mga maraming mali. Okay? Yan yung rule para ka mag-succeed, di ba? Naalala ko nung bago ko makuha yung unang cheque ko, no, sa business na ginagawa natin right now, bago ko nakuha yon, nakagawa muna ako ng maraming mali. Okay? Naranasan kong ma-reject, naranasan kong magkamali ng sobrang dami, pero sa pagkakamali na yon, dun ako natuto. Okay? Nung natuto na ako, tama ko na yung mga maling nagawa ko sa business na ginagawa natin right now, dun naman ngayon nagkaroon ng breakthrough. Okay? Dahil sa mga mali na nagawa natin, is naitama natin yung maling gawa natin. Sa business na ginagawa natin bago natin nakuha yung first check natin. And yun yung wisdom behind. Okay? Kung gusto mo na makuha yung unang cheque mo sa business na pinasok mo, yung income na pinasok mo, kailangan huwag kang matakot na magkamali. Okay? Kasi yung takot na yan yung pumipigil sa atin para makuha yung mga bagay na gusto natin. No? And siguro kung sa pag-aaral na lang, no? Kung natakot siguro ako na pumasok sa college, no? Siguro hindi ka nakapagtapos, no? Hindi ka nagkaroon ng grade, no? Hindi ka nakapasa sa subject mo kung kinain ka ng takot. Pero sa kagustuhan mo na makagraduate,
hinarap mo yung takot na yon in order for you na makuha mo yung diploma mo. Magkaroon ka ng degree, no? Masabi na degree holder ka. So, yun yung nagagawa ng fear. Okay? Yan yung number one reason. Afraid of making mistakes. Okay? And number two, and kailangan mong malaman na yung pagkakaroon ng mistake pala is normal siya. Okay? Lahat tayo is nagkakagawa ng mga pagkakamali. And dahil doon tayo tumitibay, doon tayo lumalakas yung loob natin, no? Kasi habang ginagawa natin yung pagkakamali na yun, doon natin nakikita yung mga bagay na kailangan nating itama para magkaroon ng magandang resulta. Okay? And number two, na reason kung bakit takot yung iba na pumasok sa mga business opportunity or sa pagnenegosyo, no, it is because takot sila, okay, afraid to criticism, no? Takot tayo na mahusgahan ng ibang tao. Takot ka na ma-criticize, no? Especially sa mga kakilala natin, sa mga friend mo, sa mga family members mo, no? So, nangyayari sa atin 'yon, no? Normal 'yon, no? Kasi kapag ka hindi normal yung sabihin nila sa'yo na hindi mo kaya 'yan, huwag kang maniniwala diyan, hindi mo magagawa 'yan, hindi ka magsa-succeed diyan, no? Lahat ng mga naging successful na tao is dinaanan nila yung ma-criticize sila and inaccept nila yon sa sarili nila. Okay? Kailangan accept mo din sa sarili mo na i-criticize ka talaga nila. Sasabihin ka talaga na hindi mo kaya yan, hindi mo magagawa yan, hindi ka magsasucceed diyan, no? Pero tandaan mo na kaya nila nasasabi yan sa'yo, hindi nila sinasabi yan sa'yo. Alam mo kung kanino nila sinasabi yon? Sa sarili nila. Okay? Kasi nagagawa mo yung mga bagay na hindi nila nagagawa. Okay? So, ba't ka makikinig sa ganon? Kung alam mo na at the end of the day, ikaw at ikaw pa rin yung gagawa ng destiny mo. Ikaw at ikaw pa rin yung gagawa ng magandang buhay para sa sarili mo, no? And kapag katakot ka na ma-criticize, takot ka na mahusgahan, paano na lang yung pangarap mo, no? Paano na lang yung gusto mo na magkaroon ng magandang buhay, no? Gusto mong magkaroon ng malaking income kung takot ka na ma-criticize, takot kang makritik ng ibang tao. And you need to put in your mind na part lang talaga siya sa pagkuha ng success or ng results na gusto mo, no? Yan yung buong katotohanan. Kasi kung takot ka na ma-criticize is hindi para sa iyo talaga yung pagnenegosyo. Hindi para sa iyo talaga yung career na tinatahak mo right now. Okay? So, lahat ng mga naging successful, lahat ng mga naging matagumpay sa buhay is dumaan sila diyan. Nasabihan din sila ng hindi mo kaya yan, nasabihan din sila na hindi para sa iyo yan, wag kang magpapaniwala diyan, hindi mo magagawa yan, hindi ka magsasucceed diyan, iwasan mo yan. So, lahat sila, nasabihan din sila ng ganon. Pero ang pinagkaiba lang nila sa mga hindi nagtuloy, no, is inaccept nila na ganun talaga. So, makre-criticize ka talaga ka ng ibang tao, sasabihan ka talaga na abnormal ka, sasabihan ka talaga na hindi normal yung ginagawa mo. And tayong mga Pinoy, hindi naman talaga normal sa atin yung pagpasok natin sa business. Okay? Ang napamindset sa atin is, anak, mag-aral ka mabuti, kuha ka magandang grado, para pagka-graduate mo, makakuha ka ng magandang trabaho. Which is wala namang mali doon. Okay? Pero,
tayong mga Pinoy namumulat na sa panahon ngayon na para umasenso ka, para magkaroon ka ng magandang buhay is kailangan pumasok ka sa business. Okay? So, kailangan harapin mo yon, yung takot mo, number one, at the same time, kailangan, you need to accept sa sarili mo na kailangan mag-criticize ka. Kailangan magpa-critic ka sa ibang tao. Kailangan wag kang matakot, no? Kasi yun yung dadaanan mo in order for you na maging successful. Kasi ganun yung dinaanan ng mentor na fina-follow ko, no? Una, hindi siya natakot na makagawa ng mga mali para maitama yung ginagawa niya. At the same time, hindi siya natakot na mag-criticize para makuha yung gusto niya. Okay? Kasi ito yung na-share niya sa amin na formula para mag-succeed tayo sa business na mga pinasok natin. Ito yung M plus C equals success. Okay? So, mistakes plus criticism equals success. So, yung iba kasi, kaya hindi nila nakukuha yung unang breakthrough nila, yung unang income nila, yung gustong income na gusto nila sa mga business na pinasok nila, especially sa mga business opportunity, is takot sila na magkaroon ng mistake. Okay? So, nalagpasan man nila, naharap man nila yung mistake, pero doon sa pangalawa, na-criticize sila ng ibang tao, nasabihan sila na hindi mo kaya, doon pa lang, no, is nag-quit na sila. Tumigil na sila. Humanap na naman sila ng iba. So, malapit na, oh. Malapit na, guys. Nalagpasan mo na yung mistakes. Nandun ka na sa na-criticize ka na. So, bakit ka pa titigil kung malapit ka na? Okay? So, kailangan wag kang tumigil in order for you na makapanik ka doon sa gusto mo. Okay? Yan yung reason. Malapit ka na, oh. Tapos tumigil ka. Kumbaga, naihakbang mo na, naipasok mo na yung isang paa mo para magnegosyo, para makuha mo yung best or maibigay mo yung best para sa sarili mo at para sa mga mahal mo sa buhay, no? So, huwag kang matakot. And nagulat din ako nung nalaman ko 'to, yung ikatlo na reason kung bakit natatakot yung iba na pumasok sa business, okey? And nagulat talaga ako, guys. Ito yung pangatlo, okey? Yung pangatlo is afraid to succeed. Okay, yan yung nagulat din ako nung nalaman ko yung reason na yan. Kung bakit hindi nakakapagsimula, hindi nagtutuloy yung mga pumasok sa mga business opportunity or sa mga business na traditional. Okay? So, tayong mga tao, naniniwala tayo sa mga pangarap natin. Naniniwala tayo na merong Diyos na nakakakita sa mga ginagawa natin. Yung iba, dalangin sila ng dalangin, no? Na magkakaroon sila ng magandang buhay. Pero, hindi sila naniniwala na magsasucceed sila. Kumbaga, nakahanda na yung blessings para sa atin na pinag-pray natin sa Diyos. Kasi naririnig niya tayo eh. Nakahanda na yon. Pero ikaw, hindi ka handa sa pag-receive, sa pagtanggap ng mga blessings na yon. Okay? Nakasara yung mga kamay mo. So, ano mangyayari? Matatapon lang, no? So, kaya hindi binibigay yung unang cheque mo, yung unang income mo, yung unang resulta mo sa business na pinasok mo kasi hindi tinatanggap nung sarili mo na kaya mo na makapag-create ng results. Okay? Maski unang cheque yan, maski unang income mo yan, hindi tinatanggap ng mind mo at ng sarili mo. Yun talaga yung totoo. Kasi ganun ako before eh. Yung na-attendan ko na free training sa company or sa mentor na nagturo sa amin, sabi niya, kailangan tanggapin mo sa sarili mo na kaya mong kumita ng 100,000, no, 500,000, 1,000,000 sa isang taon. No, kailangan matanggap mo 'yan sa sarili mo. And ako, habang sinasabi ko sa sarili ko 'yon, hindi pumapasok sa isip ko or hindi kayang paniwalaan ng sarili ko na kaya kong gawin 'yon, no? Nung una, nung di pa ako nakapag-create ng unang cheque ko, nung unang income ko,
unang benta ko, sa business na pinasok ko, hindi pumapasok sa akin yon, no? Hindi ako naniniwala. Pero the moment na natanggap ng mind ko, natanggap ng sarili ko na kaya kong makapag-create, kaya kong makabenta ng unang benta, kaya kong makapag-produce ng unang cheque, unang result sa business na pinasok ko, mula nung natanggap ko yon, no? Mula nung natanggap ko yon, dun na mas naging magaan, dun na mas naging positive yung thinking ko, yung way ng paggawa ko sa business na ginagawa natin right now. So, ang sikreto pala para mag-succeed ka or para ibigay sa'yo yung blessings na gusto mong ma-receive is kailangan handa ka, no? Handa ka sa pag-receive sa mga blessings na yan. Kasi paano ibibigay, no? Ito logic to, sa atin, no? Paano ibibigay ni Lord sa atin yung mga pinagpe-pray natin kung tayo mismo is hindi naniniwala na kayang ibigay yon. Okay? Hindi tayo naniniwala sa action na ginagawa natin. For example, sa business na ginagawa mo right now, kung kinakailangan na mamrospect ka, kung kinakailangan na mag-refer ka, kung kinakailangan na magbenta ka, kung yung mga yon hindi mo kayang paniwalaan sa sarili mo na kaya mong gawin at yun yung reason kung bakit ka magkakaroon ng unang cheque, unang income, unang results sa business na pinasok mo, malabo talaga. Kung hindi mo kayang paniwalaan yun, malabo talaga na magsasucceed ka doon sa pinasok mo. Okay? So, kailangan, bago ibigay yung mga pinagpe-pray mo, kailangan maniwala ka. Okay? Maniwala ka na kaya mong makapag-produce ng unang cheque mo, ng unang income mo, ng unang resulta mo. Maniwala ka in order for you to mag-succeed. Okay? Yun yung reason. Yun yung pangatlong reason kung bakit hindi tayo nakakapag-create ng unang resulta natin. Unang income at unang benta natin sa mga businesses na pinasok natin. Okay? Hindi tayo prepared, hindi tayo handa, at hindi natin kayang paniwalaan yung mga bagay na posibleng mangyari sa ginagawa natin. Okay? Sabi nga, kung kaya mong paniwalaan, kaya mong gawin, kaya mong abutin. Okay? Yun yung formula, no? Para makapag-create ka ng result, any results sa business na pinasok natin, sa business na pinasok mo. Okay? So, I hope na dito pa lang is marami ka ng aha moment, marami ka ng naging aha results, no? Nakuhang idea kung papaano mo ba gagawin ng tama, ng ethical yung business na papasukin mo, no? Especially kung nagbabalak ka talaga na pumasok sa entrepreneurship, nagbabalak ka talaga na pumasok sa business o sa mga business opportunity na nakita mo, no, tayong mga tao, naniniwala tayo na para guminhawa yung buhay natin is business yung solusyon, no? Kaso nga lang napipigilan tayo dahil sa mga na-share natin ngayong gabi sa topic natin. Okay? So, kung gusto mo na mas mabilis para sa iyo yung business na pinasok mo, makapag-create ka ng unang resulta mo, is kailangan tanggalin mo yung takot. Okay? So, tayo mga tao is ibinigay sa atin yung takot na yan para maprotektahan natin yung sarili natin. Okay? Pero, pagka mali yung paggamit natin sa takot na yan, no? Nagpakain tayo doon sa sistema, nagpakain ka sa sinasabi ng ibang tao, nagpakain ka sa takot mo, no? Walang mangyayari sa'yo. Hanggat hindi mo natatalo si fear, no? Hanggat hindi mo natatalo yon sa mindset mo, sa action na meron ka, sa paniniwala na meron ka sa business na ginagawa mo. Hanggat hindi mo natatalo yung takot na yan, maniwala ka. Kahit anong gawin mo, hindi ka makakapag-produce ng results. Pero, kapag ka natalo mo, kapag ka na-conquer mo yan, nalagpasan mo yung challenges na yan, yung fear na yan, maniwala ka. Diyan unti-unti na bubukas yung mind mo kung paano ka makakagawa ng paraan
para makapag-create ka ng unang resulta sa business na pinasok mo. Okay? So, I hope na nakakuha ka ng maraming idea, nakakuha ka ng knowledge, ng wisdom sa mga shinare natin kung bakit ba takot na pumasok yung ibang Pilipino sa pagbi-business. Kahit alam naman natin na nakikita natin sa ating sarili na nakita natin sa realidad na business talaga yung makapagbigay sa atin ng buhay na inaasam natin. Okay? So, huwag kang matakot na magsimula, huwag kang matakot na magkamali, huwag kang matakot na mahusgahan. Kung yan yung reason na kailangan mong daanan in order for you to become successful, to become maabot mo yung life na gusto mo, harapin mo yung takot na yan. Gawin mo yung dapat mong gawin in order for you na makuha mo yung results na gusto mo. Okay, yung income goal na gusto mo. Okay? So, by the way, meron pala akong kung gusto mo na maka-receive pa ng ganitong klase ng content, ganitong klase ng valuable video, no? Pwede mo akong i-follow sa mismong account ko dito sa Facebook or sa Facebook page ko, yung nasa dito sa screen. Yan, yung lumabas dyan, pwede mong i-search yan sa Google, lalabas yung Facebook page ko. Or visit mo na lang, i-follow mo, para kung sakali man na magkaroon ulit ng ganitong klase ng video, is ikaw yung unang ma-notify. And by the way, bago pala tayo magtapos guys, no, kung gusto mo na malaman kung paano i-leverage yung internet, paano mo gagamitin yung sistema ng mga taong naging successful sa mga business opportunity, is meron tayong kinakandak na free training. Okay, free training lang to, wala kang babayaran dito. And kung gusto mong makuha yung information na yon, yung idea na yon, is pwede mong i-visit. Okay, pwede mong bisitahin yung link na ilalagay ko sa screen para makuha mo yung free training, yung free information na yon na valuable yun para sa akin and para sa iyo kung gusto mo na makapagsimula ng negosyo sa maliit na kapital lang at pwede mong madagdagan yung income mo habang nagtatrabaho ka. Okay? So once again, this is Angelo Natividad. If you want success, stop making excuses, take massive action, and get results na deserve mo. Okay? So good night guys. Until next video and until next live and good night. God bless and kunin mo yung buhay na para sa'yo. Good night guys and bye-bye.